Salamat po sa inyo. Una sa lahat, mga kapatid, ako hindi ako tutol na may sumigaw o may pumalakpak. Hindi ko kayo aawayin, kalayaan nyo yun eh. Kasi it is the power of the speaker that makes the public be attentive. Yun ang alam ko sa public speaking. When you are saying something that is interesting, even your enemies will keep quiet. Ayun. Yun ang alam ko. Ngayon, asan yung College of the Apostles? Ang alam ko, College of Cardinal sa Roma. Pero, College of the Apostles, wala yon. Kaya po para matuto kang bumasa ng Biblia na tamang interpretasyon, magdadaan ka sa kolehiyo ng mga apostol. Na ito'y nagmula sa kolehiyo ng mga apostol. Ang alam ko, College of Cardinal sa Roma. Pero, College of the Apostles, wala yon. Ayun. Ngayon, patawarin na natin siya ron sa panliligaw niya sa atin. Tiyak na panliligaw yun eh. Ayaw niya sa Biblia. Tapos pag dinala pala sa diksyonary, manliligaw din siya. Eh ano ipagtitiwala niyo sa ganitong klaseng mga tao? Ha? Isipin niyo, you are representing a host of so many luminaries in the Philippines. You are representing the 98% of the Senate. The faith of 98% of the Senate. 98% of the House of Representatives, members ninyo. Tapos magpapaliwanag ka na, di ka ba nahihiya sa luminaries nyo? Na yung kahulugan ng college, samahan? Dahil hinahanap ko sa iyo sa Biblia, hindi mo maipakita, dinaan mo sa papilipit, yun ang fallacy. Very, very sure na yun ay fallacy. Hindi ho lahat ng samahan ay kolehiyo. At alam nyo ba, pwedeng may kolehiyo, pag walang nag-enroll, kolehiyo pa rin. Halimbawa, College of Medicine, walang nag-enroll. Nawala na ba ang College of Medicine? Remember that a house is not a home. Ngayon, sinusundan ko lang siya, ayaw niya ng Biblia eh. Sa dictionary ko pumunta. Ngayon yung sinabi niya kanina, tinanong niya ako, alam mo ba kung sino nagtatag ng Iglesia Katolika? Kilala mo ba? Hindi. Paano ko makikilala? Hindi pa ako tao noon nung itatag nyo ang Iglesia Katolika. Hindi pa ako tao noon. Ha? Ang totoo, yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na nabuo lang noong 1870. Noon lang lumitaw yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. La Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, 1870 lang pinomulgate yun. Bago yun, hindi ganito lang tawag sa kanila. Ewan ko kung alam niya yun. Ako alam ko dahil meron ako ritong Catholic Encyclopedia. Ha? Ngayon, sasabihin niya na kilala ko raw ba? Paano ko makikilala nga? Hindi ko man nakausap yun. Oo. Tinanong niya man sa akin, saan, kanino ka nakinig? Sabi ko kay Jesus. Oh. Nung sabihin ko sa kanya, kanino ka nakinig, sabi ko kay Jesus, sabi niya, paano mo narinig si Jesus? Tao ka na ba noon? Na pa rito sa mundo natin? Okay lang po. More or less mga year 2 or 3 BC. Tao na po ba kayo doon? Hindi pa. Hindi pa ako tao, no? Bakit yung sinabi napakinggan ninyo? Ayon sa Biblia eh. Ayon sa Biblia. Nasa na po? Babasahin ko. Hindi ko binababasa. Tahimik! More or less mga year 2 or 3 BC. Tao na po ba kayo doon? Hindi pa. Hindi pa ako tao, no? Bakit yung sinabi napakinggan ninyo? Ayon sa Biblia eh. Ayon sa Biblia. Nasa na po? Babasahin ko. Hindi ko binababasa. Tahimik! Jesus, sabi niya, paano mo narinig si Jesus? Tao ka na ba noon? Patutunayan ko sa Biblia. Kahit ngayon, pwede niyong pakinggan si Jesus. Pakinggan niyo. Ayon kay Jesus. Ayon kay Jesus. Basa, 16 ng Juan. Meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. This is the first century Christian church.
Yun ang kulungan eh. Pero meron pa kung mga tupa, wala pa rito, hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. Kaninuhong tinig ang didinggin nila? Kay Jesus. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ilan ho ang pastor ng Kristiyano? Ilan ho? Ilan ho sabi ni Kristo? Isa. Ang kanilang pangunahing pastor ay isa. Yung pastor na yon ang pakikinggan nila. Ha? Kahit nung wala pa sa kulungan. Kung sasabihin mo, kailangan personal kong marinig si Kristo para marinig ko, lalabas hindi magiging totoo ang sinabi ni Kristo na yung iba pa niyang tupang wala sa kulungan. Nung sabihin niya ito palagay mo na, year 33. Pumanik siya sa langit year 33 AD. Nung mangaral si Apostol Pablo, year 65 AD. Narinig ba nung mga tao na yun ang tinig ni Kristo personal? Hindi. Pero sila'y naging katuparan ng hula ni Kristo na meron pa akong mga tupa, wala pa rito. Isa ron si Pablo. Ha? At yung mga pinangaralan ni Pablo sa Corinto, sa Galacia, sa Efeso, mga Gentile nation yan, hindi Israel yan. Yan ngayon, nakarinig ng tinig ni Kristo. Sabi ni Kristo kasi, diringgin nila aking tinig, sila'y magiging isang kawan. Napasok ba sa kawan ng mga taga-Efeso o hindi? Napasok ba ang mga taga-Galacia o hindi? Napasok. Sino napakinggan? Si Kristo, tinig ni Kristo. Asan yung tinig ni Kristo? Asan? Pakinggan nyo kung asan. Siya kailangan para marinig niya tinig ni Kristo, presente si Kristo. Hindi yung ganon. Ito ang tinig niya. Sa inyo, o mga lalaki, ako'y tumatawag. At ang aking tinig ay nasa mga anak na lalaki ng mga tao. Saan ho inilalagay ng Diyos yung kanyang tinig? My tinig is in the sons of men. Kaya may kinakasangkapan ng Diyos para yung tinig ni Jesus makarating sa atin. Ha? Kaya nga sila, ganun ang paniwala nila. Tinuruan daw ni Kristo, tinuruan ng apostol, tinuruan ng papa, tinuruan ng pari, tinuruan sila. Pagka pala sa kanila ang katwiran, pag pwede sa kanilang makarinig, kahit sa kaduluduluhan, pagka sa amin hindi pwede. Kailangan pala para marinig ko ang tinig ni Kristo, personal akong nandun kay Kristo. Mali! Pwede kang makarinig. Ang totoo, kahit senyasan lang ako ni Kristo, papayag ako Siya sabi niya, wala raw senya sa Biblia. Wala senyas, ha? Paano ngayon? Di makikinig. Paano kung bingi? Meron daw senyas. Pagdating sa Biblia, wala nung. Kala ko... paano ngayon? Di makikinig. Paano kung bingi? Meron daw senyas. Pagdating sa Biblia, wala nung. Kala ko pala. Siya sabi niya, wala raw senya sa Biblia. Wala senyas, ha? Ano ba ho yung kahulugan ng salita senyas? Ano yung senyas? Tagalog o Kastila? Kastila lo yun. Ano sa Tagalog yun? Ha? Ha? Babasa tayo ng senya sa Biblia. Pakinggan nyo, ha? Yan ang kahirapan nung hindi Biblia binabasa Ayaw makinig sa Diyos Mas gusto istorya pakinggan nyo, ha? Sa 1:22 ni Lucas, babasa tayo ng ganito. At nang lumabas siya, ito nangyari kay Zacarias, yung tatay ni Juan Bautista, at saka yung nanay niya na si Elizabeth. Noon si Juan Bautista ipapanganak si Zacarias, napipi si Juan Bautista, napipi. Si Zacarias, napipi si Zacarias, yung tatay ni Juan Bautista. Ang nangyari, at nang lumabas siya, at hindi siya makapagsalita sa kanila, at hinagap nila na siya'y makakita ng isang pangitain sa templo, at siya'y nagpatuloy ng pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat at nanatiling pipi. May hudyat ho ba sa Biblia? Paano ngayon? Di makikinig. Paano kung bingi? Meron daw senyas. Pagdating sa Biblia, wala nung. Kala ko... paano ngayon? Di makikinig. Paano kung bingi? Meron daw senyas. Pagdating sa Biblia, wala nung. Kala ko... At nang lumabas siya,
at hindi siya makapagsalita sa kanila. At hinagap nila na siya'y makakita ng isang pangitain sa templo at siya'y nagpatuloy ng pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat at nanatiling pipi. Oh, may hudyat ho ba sa Biblia? Meron pong senya sa Biblia, doon lang makikita nyo, hindi siya otoridad eh. Although he is claiming to be an authority, yung kanyang mga sinasabi disproves and belies his claim that he is an authority. If you are an authority, all that you are telling the people that are listening to you must be true. It must be sanctioned by the prime authority, which is the Bible. Sinasabi niya, wala-wala sa Biblia. Matututo si Mr. Garza ngayon. Ayan, matututo siya. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, naniniwala ako marami nang natutunan si Mr. Garza. Pero ako, hindi ako namumulot sa kanya. Kasi yung sinasabi ko, hindi galing sa kanya, itinutuwid ko lang siya eh. O ngayon, eto pa ang sabi. Ang pagbabasa raw. Kaya inilalagay ko verbatim, ang pagbabasa ay para sa mga miyembro ng iglesia. Pero pag hindi miyembro ng iglesia, walang karapatang magbasa. Ayan, ang sabi niya. Kaya ang babasa po ng Biblia, miyembro ng iglesia. Hindi po pwedeng basahin nung nasa labas ng iglesia. Kaya ang babasa po ng Biblia, miyembro ng iglesia. Hindi po pwedeng basahin nung nasa labas ng iglesia. Ayan, ang sabi niya. Ngayon, inasabi niya ngayon to, ibig niya raw sabihin yung mag-interpretasyon. Pagbabasa yung binasa ko Sabi sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig, at ang tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon. Tatlo naman po yun bumabasa, nakikinig, at tumutupad. Alam nyo, ang pagbasa, mga kapatid, hindi naman pagbasa Ang ibig sabihin gagamitan mata Nakakabasa ang kamay. Ngayon may Braille Bible. Yung mga bulag, kinakapa, binabasa sa pamagitan ng kamay. Siya pala, pag pagbasa, ibig niyan sabihin mata. Paano rin kayong bulag? Paano yung no read, no write? Para sa lahat ng tao, yung po bang taong no read, no write, may kapalaran pa dyan sa pagbabasa? Meron Ang taong hindi marunong bumasa? Meron! Ay, hindi nasagot! Mr. Moderator! Meron! Yung po bang... Meron! Sandali lang! Uulitin ko ang tanong ko! Uulitin ko! Sige! Ang unang tanong ko, yung po bang pagbabasa, sabi ninyo, kapalaran para sa lahat ng tao? Oo. Walang tinutukoy kung anong tao. Oo. Pangalawang tanong ko, yung po bang taong hindi marunong bumasa, may kapalaran pa ba dyan? Nakalagay doon, makikinig Pambira ka naman, Okay. Hindi pa rin nasagot. Okay, sandali lang, sandali lang. Hindo mo, sige, hindo mo. Okay. Ang sabi ni Ginoong Soriano, ito, follow-up na tanong. Ang sabi ni Ginoong Soriano, kapag hindi marunong bumasa, meron daw magpapaliwanag, makikinig. Kung bingi! Mensahe sa language! Hindi Mensahe language! Kaya nga may Bibliang Braille May Braille na Biblia! Matahimik lang mo! Pala sa impormasyon nitong kapatid na ito. Buti nakalaban mo ko, naliwanagan mo yan. Okay, magkatanong na rin po. Sige po, kung nakalaban, di mo maliliwanagan yan. Para sa lahat ng tao, yung po bang taong no read, no write, may kapalaran pa dyan sa pagbabasa? Meron Ang taong hindi marunong bumasa? Meron! Ay, hindi nasagot! Mr. Moderator! Meron! Yung po bang... Meron! Sandali lang! Uulitin ko ang tanong ko! Uulitin ko! Sige! Ang unang tanong ko, yung po bang pagbabasa, sabi ninyo, kapalaran para sa lahat ng tao? Oo. Walang tinutukoy kung anong tao. Oo. Pangalawang tanong ko, yung po bang taong hindi marunong bumasa, may kapalaran pa ba dyan? Nakalagay doon, makikinig Pambira ka naman, Okay. Hindi pa rin
sinasagot. Okay, sandali lang, miss, sandali lang. Oh, hindo. Hindo mo, sige, hindo mo. Okay. Ang sabi ni Ginoong Soriano, ito, follow-up na tanong. Ang sabi ni Ginoong Soriano, kapag hindi marunong bumasa, meron daw magpapaliwanag, makikinig. Kung biye! Hindi sa language! Hindi sa language! Kaya nga may Bibliang Braille May Braille na Biblia! Natahimik lang mo. Napakakulang pala sa impormasyon nitong kapatid na ito. Buti nakalaban mo ko, naliwanagan mo yan. Okay, magkatanong na raw po. Sige po, Kung tanong na. nakalaban, di mo maliliwanagan yan. Paano yung no read, no write? Oh. Yung no read, no write, di mo magbasa, di makinig. Oh. Yung bulak, di kumapa. O, hindi ba? Mapalad o hindi? Pag tinupad. Ayun. Yan ang sinasabi ko sa kanya. Ngayon, tinututulan niyang pilit yun dahil alam niya, napuntusan ko siya ron eh. Ngayon, sabi niya, lahat ng paliwanag ni Soriano, puro fallacy. Isipin mo, sabihin mo lahat ng pinaliwanag ko, puro fallacy. Ganon ang sinasabi ko. Na ang paliwanag ni Ginoong Soriano, puro fallacy. Ganon ang sinasabi ko. Na ang paliwanag ni Ginoong Soriano, puro fallacy. Sabi niya, lahat ng paliwanag ni Soriano, puro fallacy. Isipin mo, sabihin mo lahat ng pinaliwanag ko, puro fallacy. Nung basahin ko bang, nung 217 AD, ang Papa si Calixtus, fallacy ba yun? Fallacy ba yun? Nung sabihin ko ba, kapatid ng Garza, fallacy rin ba yun? Sukot sabihin mo, lahat ng sinasabi ko, fallacy? Hindi, pati ikaw, fallacy na rin. Ginasabi ko pangalan mo. Ewan ko kung matatanggap mo, fallacy ka. Pero, ang fallacy ito, yung sabihin mo na walang karapatang bumasa ang ibang mga tao na hindi miyembro ng iglesia, ang tanong ko sa'yo, yung bang eskribas at fariseo, yun ba miyembro ng iglesia sa panahon ni Kristo? Miyembro ba yun ng iglesia? O kayo na sumagot, marunong din kayo. Kalaban nga ni Kristo yun eh. Nagbabasa ba yun ng Biblia? Pakinggan yun, sabi ni Kristo sa mga yan. Sa 5 ng Juan, ganito ating mababasa sa 5:39. Mamaya, pag nag-concentrate. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ano sabi? Saliksikin ng wika ninyo ang mga kasulatan. Kanino sinabi ni Kristo? Sa miyembro ba lang ng iglesia sinabi yon? Yun ang fallacy. Basahin natin sa Catholic Bible kung talagang ganun nga. Sa isang talata ng Catholic Bible, paborito ko itong Catholic Bible na ito pag ang kausap ko taga St. Peter's Men's Society. Eto. Sabi rito sa 539, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang masusumpungan ninyo roon ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ang sabi ni Kristo, pinagbawalan niya bang bumasa yung mga tao? Ha? Meron ka ba mababasa? Hoy, bawal niyong basahin ito. Sabi ng Diyos, para kanino ang Biblia? Para sa miyembro ng iglesia? Pakinggan nyo sa isang talata. Kung para kanino ang Biblia? Ito'y isusulat ukol sa lahing susunod. Para kanino ho? Susunod? Nandun na, wala pa? Miyembro na o hindi pa? Ulitin ko. Ito'y isusulat para sa lahing susunod at ang bayang lalalangin ay pupuri sa Panginoon. Kaya ang babasa po ng Biblia, miyembro ng iglesia. Hindi po pwedeng basahin nung nasa labas ng iglesia. Kaya ang babasa po ng Biblia, miyembro ng iglesia.
Hindi po pwedeng basahin nung nasa labas ng iglesia. Sabi ng Diyos, para kanino ang Biblia? Para sa miyembro ng iglesia? Pakinggan nyo sa isang talata. Kung para kanino ang Biblia? Ito'y isusulat ukol sa lahing susunod. Para kanino ho? Susunod? Nandun na, wala pa? Miyembro na o hindi pa? Ulitin ko. Ito'y isusulat para sa lahing susunod at ang bayang lalalangin ay pupuri sa Panginoon. Kita mo? 102 verse 18 of the book of Psalms. Ang sabi ng Biblia, ito'y isusulat para sa lahing susunod. Miyembro na o hindi pa? Hindi pa! Hindi pa. Doon susunod pa lang, wala pa nga eh. Okay, mamaya na. Matagal pa yan. Ano pa ang katunayan na hindi para sa miyembro lang ng iglesia ang pagbabasa ng Biblia? Basa. Pakinggan nyo kung saan. Sa Malakias 3, ganito ating mababasa. Nang magkagayon, silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Para kanino pa po ang Biblia? Para sa kanilang natatakot sa Panginoon at gumugunita sa kanyang pangalan. Yun ho bang natatakot sa Diyos? Will it mean necessarily na miyembro na agad ng iglesia yung natatakot sa Diyos? Ganun ba kahulugan? Pakinggan nyo ang isang talata. Si Cornelio po ay isang hentil na natatakot sa Diyos, pero hindi pa miyembro ng iglesia. Pakinggan nyo. 2 minutes more. 3 May minutes. isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Miyembro na ba ng iglesia ito? It doesn't necessarily mean na pagka hindi ka miyembro ng iglesia, wala kang takot sa Diyos. Meron takot sa Diyos. At para nga sa mga yon, isinulat at para maging miyembro ng iglesia. Aling iglesia? Hindi iglesia katolika, yung tunay na iglesyang nasa Biblia. Kaya ang babasa po ng Biblia, miyembro ng iglesia. Hindi po pwedeng basahin nung nasa labas ng iglesia. Kaya ang babasa po ng Biblia, miyembro ng iglesia. Hindi po pwedeng basahin nung nasa labas ng iglesia. Tin sa Diyos. Miyembro na ba ng iglesia ito? It doesn't necessarily mean na pagka hindi ka miyembro ng iglesia, wala kang takot sa Diyos. Meron takot sa Diyos. At para nga sa mga yon, isinulat at para maging miyembro ng iglesia. Aling iglesia? Hindi iglesia katolika, yung tunay na iglesyang nasa Biblia. Yon. Pero sasabihin mo, kayo yung tunay. Bakit Soriano, hindi mo pa tinitindigan yung iglesia? Teka muna, marunong ka pa sa akin. Ha? May isa pa akong tindig. Mami, ako pa titindigan yun. Pinakikita ko muna mali ang paninindigan mo. Marami ka sinasabing mali. Last Alam 2 mo, minutes. ganito, kung baga sa nagtatayo ng bahay, ganito kailangan bago ka magtayo. May mga bato dyan, mga siit, may mga dumi. Aalisin mo muna para maitayo mo ng maayos yung bahay. Ikaw kasi, tayo ka ng tayo, tin mo, wala sa lugar yung naitayo mo. Oh. Ha? Hindi ka pa nakakapag-establish ng authority mo. Your mistakes belies your authority na sinasabi. Na marami ka nang sinabing mali mula kanina. Sasabihin mo, miyembro lang ang babasa. No. Isinulat ang Biblia para sa natatakot sa Diyos. At may mga natatakot kahit hindi ko pagbibintangan ng may hawak ng control. Talagang ganun eh. Ha? Oh. At ang layunin, kaya pinasulat ng Diyos ang Biblia para ang tao makakilala sa kanyang katotohanan. Yan po ang atin dapat maintindihan. Ngayon, kung kailangan ang tao'y maanib sa iglesia, masangkap sa tunay na iglesia, tunay ang pinag-uusapan natin, tunay. Kung tunay, yun ang katotohanan. Tama ho ba o hindi? Aling iglesia yon? Ilang minuto pa? Aling iglesia, yung tunay na dapat aniban ng tao. Ha? Saan mo babasahin yung tunay? Sa kasaysayan o sa Biblia? Ha? Biblia, hindi pwede sa kasaysayan. There are periods of history when there is no recorded history. Tinatanggap nyo?
There are periods of history when there are no recorded history. During the dark ages of the humankind, ano ang recorded history? Pakikita mo sa akin. Sino magpapatunay na mula nung panahon ni Kristo hanggang sa panahon ng sunod-sunod ng Papa? Sila man di nila kayang patunayan sapagkat sa pagitan ng mga Papa nila, may lumilitaw na mga antikristo, inaamin nila. Ang tawag nila anti-pope. What does the Catholic Encyclopedia say about anti-popes? One who unlawfully attempts to exercise the functions of Pope in opposition to the lawful occupant of the chair of Peter is called an anti-pope. Anti-popes elected in this period were Felix II, Ursinus, Eulalius, and Lawrence, as can be found in the Catholic Encyclopedia Volume 1, page 309. Anti-popes of these periods were Constantine II, Philip, Anastasius, Boniface VII, John XVI, Gregory, Benedict X, Honorius II, Clement III, Theodori, Albert, Sylvester IV, Gregory VIII, Anacletus II, Victor IV, Pascal III, Callistus III, and Innocent III, as can be read in the Catholic Encyclopedia Volume 1, page 310. Anti-popes of these period were Nicholas V, Clement VII, Benedict XIII, Alexander V, John XXIII, and Felix V. In the fourth period, factions again developed among the cardinal electors. This time, they were caused by national rivalry. In 1378, the French cardinals elected as anti-pope Robert of Geneva. They claimed that they had been forced into voting for the Italian Pope Urban VI by the people of Rome. Clement VII went to Avignon, France, and thus began the Great Western Schism, which lasted from 1378 to 1417. For about 40 years, a succession of anti-popes followed, both at Avignon and at Pisa, Italy. During the dark ages of the humankind, ano ang recorded history? Pakikita mo sa akin. Sino magpapatunay na mula nung panahon ni Kristo hanggang sa panahon ng sunod-sunod ng Papa? Sila man di nila kayang patunayan sapagkat sa pagitan ng mga Papa nila, may lumilitaw na mga antikristo, inaamin nila. Ang tawag nila anti-pope. Excuse me po. Paano? Time is up. Salamat po. Okay, pwede na po. Teka muna po, pakikita ko mo po na yung relos. Ano? Ito po. Ito po. Yan. Okay, go. Ginoong Soriano, 10 minutes. sinabi nyo kanina na ang mga paresyo ay nagbabasa ng Biblia. Tinatanggap po ba ninyo yun? Oo. Nung po bang kapanahunan ni Kristo na mga paresyo, yung po bang tinutukoy nyo, yun ang mga nagbabasa? Natural. Meron na po bang Biblia nun? Meron. Sa abot po ng inyong kaalaman, meron na po bang Biblia na hinahawakan yung bagong tipan? Wala pa, hindi pa nakasulat ang bagong tipan noon. Pero may Biblia na noon. Yung Tinatanggap Old po ba ninyo, Testament. Ginoong Soriano, na ang ibig sabihin ng Biblia, sama-samang mga aklat na binuo sa lumat bagong tipan? Ito sagot ko. Galing yan sa salitang Biblios, singular, which means a book. Kaya pagka nagkadalawa, Biblia na yon. Okay. Yung Tinatanggap nyo? yung limang aklat ni Moises, 5 yon, Pentateuch, Biblia na yon. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, yung po bang Biblia na ang ibig sabihin, bago at lumang tipan pag pinagsama Biblia? It doesn't necessarily mean na kailangan may bagong tipan para matawag na Biblia. Nung panahon na yon, ang nakabuo pa lang yung Old Testament books. Hindi pa Biblia. Biblia, no. Kaya nga, Biblios Biblios. Biblion, singular. Pag naging dalawa, Biblia. Kung mabasa ko ba sa inyo, sa aklat na kasaysayan, sa kasaysayan, Tahimik lang. Stop quiet. Stop quiet. Ay, sorry pala. Keep quiet pala. Medyo nakatapos po ako sa koleyo. Nakasaspan. Hindi ba? Patayin mo na. Sige, patayin mo na. Patayin mo na. Kailangan may gusto matama eh.
Stop quiet. Keep quiet, oh. Sandali lang po, Silencio. Ingay pa yun. Okay, okay, pwede na magtanong. Pwede na. Tahimik na, pwede na ho. O sige, tanong na. Ginoong Soriano, kung mabasa ko ba sa inyo sa aklat ng kasaysayan na ang ibig sabihin ng Biblia, bago at lumang tipan na pinagsama, aaminin ba ninyo? Nagkamali kayo. Kung ang babasahin mo aklat, sinulat ng authority o mga apostol. Payag ako. Okay, Pero dahil kung sinabi sinulat ninyo, lang- okay, kung tama. sinulat lang ng kung sino-sino, hindi ako payag. Okay, nasagot nyo na. Dahil sinabi ninyo, kapag Biblia, sa loob ng Biblia, papayag kayo. Meron po ba kayo mababasa na salitang Biblia sa loob ng Biblia? Biblios meron. Yung isa, mababasa ko, Biblios. Hindi ba totoo yung salitang Biblios? Hindi yung lumang bagong tipan ang ibig sabihin. Hindi. Yung salitang Biblios, ang kahulugan, libro, aklat. Hindi proper name yun. Okay. Okay. Common noun Di, sa yun. pagsasabi po ninyo, maliwanag na ang Biblios ang ibig sabihin, yung tinatag na mga aklat. Hindi ba totoo? Hindi mga aklat. Isa nga lang, Biblios eh. O, Okay. dalawa na, Biblia na. Okay. Dahil sinabi ninyo, ang ibig sabihin ng Biblios, mga aklat. Isang aklat isang lang. aklat. Isa lang. Sandali lang. Compose yourself. Wala ka sa sarili kapatid. Hindi mo nakukuha yung ibig ko sabihin. Ang sabi ko, Biblios, isa. Pag naging dalawa, Biblia na. Dahil plural na. Patayin mo muna. Ingay. O, tahimik muna at naiingayan ang nagtatanong. Silencio. Silence in the court. Okay, pwede na magtanong. Sayang ang oras natin, baka abutin tayo ng ulan. Hindi. Walang alisan. Kahit mabasa. Nasa atin, Ang galing. nasa atin ang Panginoon. Ha? Di ba? Opo. Basta, umulan, umaraw. Nasa atin ang Panginoon. Amen! O sige, iset mo na. Ito katanungan. Okay, sandali. Okay, iset. Kanina, sa unang tanong ko, Ginoong Soriano, tinanong ko kayo kanina, nung bang panahon ni Kristo, meron na po bang Biblia? Sabi nyo, meron na. Meron. Meron na. Nung sabing ni Kristo, nung panahon ni Kristo, meron ng Biblia na ang sabi ninyo, Biblia plural, Biblios singular. Paano nyo nasabi ngayon na merong Biblia, singular pala nung panahon ni Kristo? Hindi, walang galang O sabi. gusto nyo i-roll back natin? Hindi. Roll back! Sabi ko. Roll back! Roll back! Ito ang sabi ko. Nagbabago na. Hindi ako nagbabago. Sabi ko, may mababasa ako, Biblios, isa. Pero, pag naging dalawa, Biblia na yon. Kaya nga sabi ko, di wala pang Biblia. Meron ng 5 aklat ni Moises, Pentateuco eh. Biblia nga yun eh. O, hindi ba Biblia yun, 5 aklat Sinagot ni daw Moises? yung tanong nyo, Biblios. Sinagot ako, moderator ako, narinig ko, Biblios. Sinagot yung tanong nyo. Okay. Sama-samang mga aklat na binuo sa lumat bagong tipan. Ito, sagot ko. Galing yan sa salitang Biblios, singular, which means a book. Kaya pagka nagkadalawa, Biblia na yon. Okay. Yung Tinatanggap nyo. yung 5 aklat ni Moises, 5 yon, Pentateuch, Biblia na yon. Kaya sama-samang mga aklat na binuo sa lumat bagong tipan. Ito, sagot ko. Galing yan sa salitang Biblios, singular, which means a book. Kaya pagka nagkadalawa, Biblia na yon. Okay. Yung Tinatanggap nyo. yung 5 aklat ni Moises, 5 yon, Pentateuch, Biblia na yon. Nung po bang kapanahunan ni Kristo na mga pareseo, yung po bang tinutukoy nyo, yun ang mga nagbabasa? Natural. Meron na po bang Biblia nun? Meron. Biblia. Sabi nyo, meron na. Meron. Meron na. Nung sabing ni Kristo, nung panahon ni Kristo, meron ng Biblia na ang sabi ninyo, Biblia plural, Biblios singular. Paano nyo nasabi ngayon na merong Biblia, singular pala nung panahon ni Kristo? Hindi, walang galang O sabi. gusto nyo i-roll back natin? Hindi. Roll back! Sabi ko. Roll back! Roll back! Nung po bang kapanahunan ni Kristo
na mga pareseo, yung po bang tinutukoy nyo, yun ang mga nagbabasa? Natural. Meron na po bang Biblia nun? Meron. Ito sagot ko. Galing yan sa salitang Biblios, singular, which means a book. Kaya pagka nagkadalawa, Biblia na yon. Okay. Eh yung lima, yung limang aklat ni Moises, 5 yon, Pentateuch, Biblia na yon. Kaya, tinanong ko kayo kanina, nung bang panahon ni Kristo, meron na po bang Biblia? Sabi nyo, meron na. Meron. Meron na. Nung sabihin ni Kristo, nung panahon ni Kristo, meron ng Biblia na ang sabi ninyo, Biblia plural, Biblio singular. Paano nyo nasabi ngayon na merong Biblia, singular pala nung panahon ni Kristo? Hindi, walang galang sabi. Gusto nyo i-roll back natin? Hindi. Roll back! Sabi ko. Roll back! Roll back! Ito ang sabi ko. Nagbabago na. Hindi ako nagbabago. Sabi ko, may mababasa ako Biblios, isa. Pero, pag naging dalawa, Biblia na yon. Kaya nga sabi ko, di wala pang Biblia. Meron ng 5 aklat ni Moises, Pentateuch Biblia nga yun eh. Hindi ba Biblia yung 5 aklat? Sinagot daw yung tanong nyo, Biblios. Sinagot ako, moderator ako, narinig ko, Biblios. Sinagot yung tanong nyo. Okay. Ito sagot ko, galing yan sa salitang Biblios, singular, which means a book. Kaya pagka nagkadalawa, Biblia na yon. Okay. Eh yung yung 5 aklat ni Moises, 5 yon, Pentateuch, Biblia na yon. Kaya, Biblios meron. Yung isa, mababasa ko, Biblios. hindi ba totoo yung salitang Biblios? Hindi yung lumang bagong tipan ang ibig sabihin. Hindi. Yung salitang Biblios, ang kahulugan, libro. Aklat. Biblia. Biblios meron. Yung isa, mababasa ko, Biblios. Hindi ba totoo yung salitang Biblios? Hindi yung lumang bagong tipan ang ibig sabihin. Hindi. Yung salitang Biblios, ang kahulugan, libro. Aklat. Yun eh. Hindi ba Biblia yung 5 aklat? Sinagot daw yung tanong nyo, Biblios. Sinagot ako, moderator ako, narinig ko, Biblios. Sinagot yung tanong nyo. Okay. Sinabi nyo, binasa nyo kanina, yung saliksikin ninyo ang kasulatan. Saliksikin ang kasulatan. Nung bang sabihin ni Kristo na magbasa, saliksikin, meron na po bang bagong tipanon? Hindi pa. Ang pinapasaliksik, yung mga Old Testament book. Di yung sasaliksik, miyembro nung dinatnan ni Kristong pananampalataya. Miyembro ng dinatnan ni... Ni Hindi. Kristong pananampalataya. Eskribas at Pariseo nga. Yun, miyembro sila nung iglesia nila. Na? Nung tinatawag na dinatnan ni Kristo iglesia, alam po ba ninyo kung anong iglesia si Kristo? Anong reliyon si Kristo nung dumating siya? Hindi naman relihiyon si Kristo eh. Kung anong reliyon, meron si Kristo. Yun, meron si Kristo. Noong si Kristo'y maliit pa, kasama siya nila Jose at saka ni Maria sa Judaismo. Di meron na pong Judaismo. Meron. Yan. Di ang magbabasa, yung miyembro ng Judaismo. Ang miyembro ng Judaismo? Yan, di magbabasa. Di, sa madaling salita, ang babasa ng kasulatan, miyembro din ng Judaismo. Oo, tama. Okay. Di, sumasang-ayon kayo ngayon sa akin na ang magbabasa, miyembro. Sabi mo kasi kanina, miyembro ng iglesia eh. Judaismo naman itong miyembro ng pinuntahan mo iglesia. Ganun din, pareho. Kanina, ang pinag-uusapan natin. Inconsistent kapatid, inconsistent eh. Ako consistent naman ako sumagot. Kanina, ang pinag-uusapan po natin, ang tungkol sa iglesia. Tumakbo kayo dito sa tinatawag na Judaismo. Sinundan ko kayo dahil ginamit Hindi ako tumakbo sa Judaismo dahil tinatanong mo ako, siyempre sasagot ako. Sabi mo, ano bang relihiyon meron si Kristo? Ikaw ang pinanggalingan, no? Kaya ako sinabi yung Judaismo. Ganito Hindi po ako tumakbo ron, pinatakbo mo ko. Doon sa punto na yon. Alam po ninyo, kanina, maliwanag po ang katanungan, ang tema ng pinag-uusapan namin. Premise lang. Ang usapan po namin, ang magbabasa, miyembro ng iglesia. Sinundan ko yung sinabi ni Mr. Soriano, yung mga pareseo, merong binabasa. Para pasinungalingan niya, yung sinasabi ko, na ang babasa, miyembro, kaya sinabi niya, may nagbabasa rin naman daw, na miyembro na nung mga panahon ni Kristo, may nagbabasa. Kaya tanong ko nga sa kanya, yung po bang nagbabasa noon, miyembro nung kanilang dinatnang pananampalataya? Sagot niya, oo. Di ngayon, panibagong tanong, di tinatanggap pala ninyo na ang babasa ng kasulatan, miyembro ng kanilang pananampalataya. Maliwanag yung katanungan na yun eh. Susunod na tanong, binanggit ninyo si Cornelio.
Kanina, Tama, binanggit ninyo si Cornelio Oo. na may takot sa Diyos. Oo. Nung bang magkaroon siya ng takot sa Diyos, siya ba'y naging Kristiyano? Nung patawag siya nung pangaralan na siya ni Pedro Yeah. sa Kapitulo 11. Di sa madaling salita, si Cornelio ba nagbabasa? Nagbabasa. Nagbabasa. Pero tinatanggap ninyo na meron nagpaliwanag sa kanya. Natural. Ayun. Di ang ibig sabihin, yung iglesia, ang babasa sa loob ng iglesia, ang magpapaliwanag, otoridad sa loob ng iglesia. Oh, natural. Eh kayo, sino nagpaliwanag sa inyong otoridad ng iglesia? Ang Diyos. Ang Diyos. Okay. Ayos na, ayos na. Ayos na. Kung gusto mo, babasahin ko. Okay. Ayos na, ayos na. Ayos na. 1.5 minutes. 1 minute! 1 minute! Ayos na, ayos na. One and a half. Wait na. Okay na raw, okay na. Wave na. Hindi, wave pangalan niya, wala. Oh, wave na, wave na. Nag-wave na po si Mr. Garza. 20 minutes naman kayo, 20 minutes. Oh, 20 minutes. Siya naman ang 20 minutes. Set mo na. Tapos na, Nag-wave na po siya, nag-wave na. Sige po, Siya salamat naman po naman ang magpapaliwanag Salamat ng po. 20 minuto. Last stand. Huling tindig niyo na po to, Mr.